Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Nathan para sa asignaturang MTB MLE. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagkakaiba ng pangalang pamilang at pangalang di pamilang. Ang ating gagamitin palang module ay mula sa Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A module. Muli, binabati ko kayo ng isang Nathan tanging araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Nathan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Teacher Nathan para mas lagi kang updated sa mga bagong upload na videos sa asignaturang MTB MLE at maaari mo din akong i-follow at i-like sa aking Facebook page na Tutor Nathan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pangalang pamilang sa pangalang di pamilang? Ating alamin. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ilabas na ang inyong lapis o ballpen, sagutang papel at ang iyong self-learning module at syempre ang iyong sarili at tayo ay matuto ngayong araw na ito. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, atin munang balikan ang ating nakaraang leksyon. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ngayon, basahin natin at alamin ang mga pangalan. Halimbawa, pagngalan ng tao, guro, doktor, nanay, Marlon, pulis. Pagngalan naman ng hayop, pusa, aso, kalabaw, ibon, brownie. Pagngalan ng bagay, baso, eraser, bag, lapis, ballpen. Paglugar, SM Bacoor, simbahan, parke, mall, palengke. Kapag pangyayari naman, kaarawan, Pasko, binyag, pista. Ngayon, ating kilalanin ang mga larawan. Isulat lang ang sagot sa patlang. Ano ang iyong nakikita sa larawan? Magaling! Ito ay bigas. Ito naman ay isang mahusay. Ito ay lapis. Susunod na larawan naman. Ito ay isang bisikleta. Ikaw ba ay naguhugas ng kamay? Ano ang iyong gamit sa paghuhugas ng kamay? Mahusay. Ito ay tubig. Tingnan ang susunod na larawan. Ito ay makikita sa bukid. Ito ay isang baka. Ang galing! Ngayon, may babasahin akong maikling kwento sa iyo. Handa na ba kayong makinig? Tara, simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ay Araw ng Pamimili. Isinulat ito ni Rhea P. Mateo. Sabado ng umaga. Bago mamalengke, pumunta muna si Nanay Cora sa kusina upang maglista ng mga kailangang bilihin. Inay, ano po ang iyong ginagawa? Tanong ni Lorna. Tinitingnan ko kung anong mga dapat kong bilihin sa palengke. Halika, tulungan mo akong maglista ng mga dapat bilihin. Paanyaya ni Aling Cora. Sige po, tugon ni Lorna. Ibinigay niya ang papel at ballpen kay Lorna. Narito na po, Nanay, ang listahan ng mga dapat ninyong bilhin. Wika ni Lorna. Pagkaabot ni Lorna ng listahan, ay binasa na ito ni Aling Lorna. Ito ay ang mga asukal, mantika, bawang, toothpaste, toyo, corned beef, shampoo, gatas, longganisa, kape, sibuyas.
sabon na powder, asin, itlog, bigas, sibuyas at alkohol. Ngayon, ating isa-isahin ang mga inilistang bibilhin ni Nanay Cora. Maaari mo bang ilagay sa tamang hanay ang mga inilistang bibilhin ng mag-ina sa kwento? Ngayon tingnan natin. Para sa nabibilang, bawang, toothpaste, itlog, sibuyas, longganisa, sachet ng shampoo, bote ng alkohol, sabon na powder. Para naman sa di nabibilang, asukal, asin, mantika, gatas, bigas, kape at toyo. Ito ay napabilang sa di nabibilang dahil hindi naman inilagay kung ilan sachet, ilang bote, at kung ito ba ay ilang pakete. Mamaya, maipapaliwanag natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng nabibilang sa di nabibilang. Ang pangalang pamilang o count nouns ay mga pangalang nabibilang ng isa-isa. Halimbawa, bag, lapis, barya, bato. Samantalang ang pangalang di pamilang o mass nouns ay mga pangalang di nabibilang ng isa-isa. Halimbawa, bigas, paminta, juice, gatas. Sila ay masasabi nating maging pamilang o count nouns kapag ito ay inilagay sa isang lagayan. Halimbawa, 3 baso ng juice, 1 basong gatas, 1 kaban ng bigas, 1 kilong paminta. Sila ay mapapabilang sa pangalang pamilang o count nouns. Pero kapag ito ay isinulat lamang na bigas, paminta, juice o gatas, sila ay nabibilang sa pangalang di pamilang o mass. Ngayon, ating tukuyin ang mga pangalang o bagay na ito at sabihin mo kung mabibilang mo ito. Mangga. Tama, ito ay mabibilang. Asin. Magaling, ito ay di nabibilang. Bola. Mahusay, ito ay nabibilang. Asukal, ito ay di nabibilang. Unan, nabibilang. Ngayon, subukin natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Isulat ang TP kung ang salita ay pangalang pamilang at DP kung di pamilang. Para sa unang bilang, mantika. Ikalawa, ubas. Ikatlo, itlog. Ikaapat, harina. Ikalima, cellphone. Ika-anim, karton ng suka. Ikapito, mansanas. Ikawalo, talong. Ika-siyam, electric fan. 10, buhok. Ngayon, alam kong nasagutan na ninyo ang ating gawain. Sagutan natin kung tamang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, mantika. Ito ay DP o di pamilang. Dahil hindi naman nakasaad dito o nakasulat dito kung ilang bote ng mantika. Ikalawa naman, ang ubas ay pangalang pamilang. Itlog, ito ay pangalang pamilang. Harina, ito ay pangalang di pamilang o DP dahil hindi naman nakalagay dito kung ilang kilo ang harina. Cellphone ay pangalang pamilang. Ang bahay ay ating nabibilang, kaya pangalang pamilang ang bahay.
Kapag sinabi naman nating suka, ito ay di pamilang dahil hindi naman dito nakasulat kung ilang bote o litro ang suka. Mansanas ay pangalang pamilang din. Gayon din sa talong. Nabibilang natin ang talong. Subukan mo ang bilangin ang electric fan sa inyong bahay. Kung mabibilang mo ito, ibig sabihin, ito ay halimbawa ng pangalang pamilang. Ika-10 bilang na tayo. Subukan mo kayang bilangin ang iyong buhok. Mabibilang mo ba ito? Kung hindi, ang tamang sagot ay pangalang di pamilang. Mahusay dahil alam kong nasagutan mo ito ng tama. Laging tandaan, ang pangalang pamilang o count nouns ay mga pangalang nabibilang ng isa-isa. Samantala ang pangalang di pamilang o mass nouns ay mga pangalang di nabibilang ng isa-isa. Ngayon, ating pagyamanin pa ang iyong natutuhan. Nais kong kumuha ka ng iyong ballpen at kwaderno at sagutin natin ang sumusunod. Ating pagyamanin. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali naman kung hindi wasto. Para sa unang bilang, ang papaya ay isang uri ng pangalan na maaari nating mabilang. Ikalawa, ang tubig sa gripo ay isang halimbawa ng pangalang di pamilang. Ang tamang sagot sa unang bilang, tama, dahil nabibilang natin ang papaya. Pero, subukan mong maghugas ng kamay sa gripo. Mabibilang mo ba ang umaagos na tubig? Hindi, kaya ang tamang sagot ay pangalang di pamilang. Kaya tama ang sagot. Para naman sa ikatlong bilang, ang mga itlog ng aming inahing manok ay hindi nabibilang. Ang tamang sagot ay mali dahil nabibilang natin ang mga itlog. Ang balahibo ng aming alagang pusa ay hindi nabibilang. Kung ang sagot mo ay tama, magaling dahil ang buhok o balahibo ay masasabi nating pangalang di pamilang. Ikalima, ang mga damo sa aming hardin ay maaari mong mabilang. Kung ang sagot mo ay mali, magaling, hindi natin kayang bilangin ang mga damo sa ating hardin. Binabati kita dahil nasagutan mo ng tama ang ating aralin ngayong araw. Isa kang Nathan tanging bata. Ipagpatuloy mo ito. Tandaan, ang pangalang pamilang ay mga pangalang nabibilang, halimbawa, walis, baso, kutsara, pinggan, sandok. Ang pangalang di pamilang naman ay mga pangalang di nabibilang, halimbawa asin, asukal, buhangin, tubig, pulbo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Abangan niyo ulit ako bukas para sa isa na namang makabuluhang pagtalakay ng ating bagong aralin dito sa asignaturang MTB MLE. Maraming salamat mga bata! Muli, ako si Teacher Nathan, ang inyong guro ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam mga bata!